Sino ba naman kasi matutuwa doon sa garapalang ginawa niya sa Senado tapos sasabihin na walang kaugnayan. Tapos pag nakita niya hilit siya ng mga pagmumukha ng mga nandyan, kanya-kanyang interes eh. Di ba iba? May napipintong kaso laban sa kanila sa flood control. Kanya-kanyang pagligtas ng sarili eh. Di ba? Ang sa akin, kailangan talaga na taong bayan yung magpanagot dito sa mga makakapal na mukhang mga senador na ito. Kasi Yes. example, no, umabot tayo sa punto na talagang i-insist nila, hindi namin gagawin yung trabaho namin. At alam natin, ito si Ambassador of Jesus Christ. Napaka-creative niya, napaka-bulaklak magpaliwanag niyan, hindi ba? The Art of the Compromise, last time. Gagawa na naman niya na kung ano ng mga dahilan, lalo siya yung Senate President. Oh, paano mapipilit yung Senado? Tatakbo tayo sa Supreme Court, hindi ba? Para utusan yung Senado na gawin yung trabaho nila. Kung umabot sa puntong yon, constitutional crisis. Pero dapat dito, taong bayan, yung mag-demand dito sa mga makakapal mo ka mga senador na ito, gawin yung trabaho nyo. Yung panahon na defining para sa atin. Dito tayo susukatin. Yung ganitong klaseng panahon na ang sobrang dami ng walang hiya, sobrang dami ng scoundrels. Dito matetest yung ating moral fabric. Hindi during... Attorney Barry, doon sa mga nakakaalala ng kasaysayan, 2001, yung hindi pinabuksan yung second envelope na it turned out supot pala. Kung kagarapalan yung pag-uusapan, mas gara pa dito. Wala yun. Wala yun. Sabi ko nga noon yung nung in-impeach si President Erap, kahit papaano yung mga aliado niya. Di ba? Meron pang pagkiling sa konstitusyon na sige, mag-trial muna tayo. Okay, obviously, bias sila during the trial at di ba patunay nga doon yung boto doon sa second envelope. Pero hindi umabot sa wag tayong mag-trial. I-reject namin yung sinampa ng House kahit na kahit klarong-klaro sa saligang batas na ang desisyon para magsulong ng impeachment, House of Representatives at ang pag-try, pag-conduct ng trial, pagboto to convict or to acquit sa Senado, ang linaw eh. Di ba? Parang, ewan ko. Pero Barry, pag halimbawa ni-reject nila itong impeachment na ito, pag-akyat sa kanila bukas, no? Pwede mo bang kasuhan ang Senado? Pwede mo bang, ano ba yan, justiciable na ba para magsampa ng kaso? Mandamos. Yun nga, sasabihin ng Supreme Court, sinabihan nyo kami, wag kami makialam. Tapos ngayon pa, sasabihan nyo kami para makialam. Hindi, pero ibang nature to. Not doing your fundamental job under the Constitution. In fact, yan nga yung sitwasyon na kinocontemplate ng konstitusyon natin nung binigyan ang Supreme Court ng jurisdiction to correct grave abuse of discretion. Di ba? Kung yung mismong Senado, klarong-klaro, hindi ginagawa, nire-refuse gawin yung kanyang trabaho sa ilalim ng konstitusyon. Yun ang grave abuse, di ba? Yun ang definition ng grave abuse. So ito yung tamang pagkakataon na sila ay pumasok at magsalita. Ang tanong, pag ginawa ba ng Supreme Court yun, susunod ang Senate na ito. Baka naman yung mga member ng bagong majority, na naalala ko pa last year, napaka-rule of law. Di ba? Kasi lumabas na yung Supreme Court decision. Kaya sundin natin. Rule of law. Di ba? Baka naman sila ang magbago ng isip ngayon. Di ba? Baka naman sila ngayon ang the Senate is supreme in its own in its own realm. Di ba? Mga ganyan. Even during grave abuse of discretion. Di ba? Ay, nako. Pero ito, Attorney Barry, kung ikaw kukonsultahin, no? Can you think of legal justification for the Senate not to convene as an impeachment court? Ano lang, mental exercise lang. Ako tingin ko, walang justification not to absolutely convene. Pero pwede nilang laruin yung timing. Lalo na given yung latest Supreme Court decision sa fourth tweet, di ba? Pwedeng shorter, longer. Ang ibig sabihin ng fourth tweet, hindi pala immediately, kahit ayun na nakalagay sa dictionary, kundi, di ba, within a reasonable time. So, pwede mo laruin yung reasonable time. Kasi wala namang ginawang standard. So ako, dun yung laro dito, 'di ba? Parang i-dribble nila na mayroon pa kami mga ibang ginagawa, mga recess. After all, si former Senate President Chis Escudero, ginawa yan last year, 5 buwan niyang na-dribble. Pag ginawa nila yan, two-edged yan. Two-edged yan eh. Pwedeng pag tumagal yan,
yung mga pressure sa senador, no? Yung kanilang skeletons in their closets, yung mga Damocles swords sa kanilang mga ulo, ay pwedeng ma-maximize. No? Pwedeng ma-maximize para sila ay tumalon uli. No? Tumalon uli, kahit nakailang talon na sila. No? At so may possibility rin kung ako sila, bibilisan kong patayin yung impeachment, no, rather than patagalin. Dahil kung papatagalin, wag mong i-underestimate yung power of the presidency, no? Katulad nga ngayon, di ba? Talagang lahat ginagamit para mahuli si Bato. Ang isang nakikita ko bang possibility para sa kung pabilisan ng objective, kung ayon dun sa sinasabi ni Sen Edu, ang gagawin nila, tatanggapin nila yung kaso, hindi na sila hihingi ng presentation ng evidence. Butuhan sila na, hindi na mag-rule kami on yung sinubmit ng na kumbaga parang summary judgment. Kasi sa totoo lang, wala naman nakalagay sa konstitusyon eh. Kung ano yung process eh. Ikaw naman, binigyan mo pa ng idea. So, maglapasin nila ng rules, sabihin nila, summary judgment, butuhan ka agad, di 13 votes, di 13, 13-9-2. Lalo na kung mukha nila. Di ba? Lalo na kung sobrang kapal yung mukha nila, di ba? Pwede nilang gawin yan. Yun. Sobrang kapal ng mukha nun. Pero, tatanong mo ako, Richard, ano yung posible? Isang posible yun. Diba? Hindi. Tapos kumuha sila ng magaling na PR, katulad ni Alan, para i-package yan. Di ba? Tingnan mo paano ipapackage ni Alan yan. Hindi ba yung susunod dito? Ang isa-site nilang president dyan, sasabihin nila, ang US Senate, may mga impeachments na tinry ng US Senate, judges. Tama na, sumusubra. Buong Senado ang nag-hear. Oy, tama na. Komite. Mga ganyan. Pwede. Okay, ang isa pang option. Betting na yan. Gagawin nila Committee on Justice si Marcoleta. Sasabihin nila, magkakaroon ng i-refer namin yung buong fact-finding sa Committee on Justice, si Marcoleta yung chair, executive session. Di ba? Tapos mag-recommend. Botohan. Imbita natin to. Kamali ako ng pag-invite dito eh. Pero sinasabi ni Alan Peter, ni Ambassador of Jesus Christ, na they will consult their lawyers. Di ba? So obviously, lahat ng mga steps na yun, sa tingin ko, run counter sa intensyon ng konstitusyon, run counter sa president na naset sa previous impeachment cases sa Pilipinas. At 'di ba, tingin ko hindi natanggapin ng taong bayan. Pero 'di ba, kung maghahanap ka lang naman ng palusot, nandoon na tayo sa puntong pakapala na lang ng mukha. 'Di ba? Di yan. Alam niyo, naisip ko imahe dito nung hindi ko alam kung pareho tayo ng image nung kabataan natin ay yung pag sobrang katarantaduhan na yung nangyayari, yung sobrang frustrated mo na, yung hubaran na ng damit. Yung bang ganun? Hindi ko na kaya to. Parang ganun eh. Oo. Biro mo, immediately, winawasak nila yung concept ng accountability. Yeah. Sa usapin ni Bato, sa usapin ni Vice President Sara, sa usapin, in a way, ng mga corrupt na mga senador, nakakasuhan na nakaamba na yung mga kaso nila. Kaya dapat wake up call din ito sa gobyerno. Bilisan nyo na. Ang tagal-tagal nagbabasilit diyan sa mga corruption cases Dahil akala nila kasi, pwede pang panyan, pwede pang palambutin. Yun. Ano nangyari? Di nayari sila. So kasuhan na yung mga yan. Huwag nang magdili-dali. Yung dalawang senador, may PI na May preliminary investigation na yun Pwede na yung kulong kagad yun Tapos yung dalawa ay papunta na ron. Yung PI. So, ilan 4 na yan. Kasuhan mo na. Di ba? Sa bagay, baka naman tayo kasi ang mali Di ba? Parang nag-i-expect kasi tayo ng accountability sa isang grupo, nakaramihan mga tulisan Siyempre mga tulisan, hindi yan interesado sa accountability. Pero sabi mo nga, Barry, kailangan lagyan mo na ng kaunti man lang packaging. Halimbawa, ito, ini-invoke na naman nila. Hindi daw pwedeng hulihin si Bato. Di ba? While the Senate is in session. Di ba malino naman rules dyan? Yung mga kaso na 6 years below. 6 years or below? Pwede. Ang crime 6 years and below?
Hindi, life imprisonment. Hindi, ano ba, 30 years? 30 years yata tayo sa ICC. Pero ang point, tama eh. Kalokohan, wala namang absolute immunity ang mga senador eh. So, isa pang fiction na pinepedel na naman nila yan. Yung hindi paghuli sa mga senador within the Senate premises, tradisyon yan. Hindi yan batas. Hindi yan batas. Sa konstitusyon, dalawang bagay. Dapat below 6 years. Pangalawa, dapat in session sila. Pag nag-recess sila, nag-adjourn sila sinide, kailan ba? June? Wala na yan. Diba? And besides, yun nga, yung 6 years, hindi nag-apply sa kasong ito. Ito pa kanina, nagulat ako. Nakita ko si bagong Senate President Alan Peter Cayetano, nagsasabi na ipapakontempt daw niya at papahuli NBI. yung mga NBI agent. Walang ang kapangyarihan ng Senado na mag-contempt at magpahuli. Dalawang bagay lang yan. Una, in aid of legislation. Doon sa mga witnesses na hindi nagpakita, ayaw mag-testify, wala namang investigation dito eh. Hindi naman ito legislative inquiry eh. Pangalawa, doon sa mga nanggugulo, di ba, doon sa gallery, di ba, yung mga Rafael Hiram Santiago dati. Pero yung mga yun, pag hinuli yung mga yun, nilalabas lang yun, tapos turn over sa police para kasuhan ng krimen, di ba, disruption of legislative proceedings o kung ano man. Wala silang kapangyarihan na magpakulong. Yung Senate security na sa ilalim ng Sergeant at Arms, hindi yung private police force ni Alan Peter Cayetano. So ano pakukuhan yung napahuli mo yung NBI agent na nag-i-enforce ng warrant, di ba? In fact, pwede ngang pasukin yung Senado at hulihin yung mga senador, technically speaking eh. Di ba? Tradisyon lang naman ang pumipigil dun eh. So, kailangan pinaltan yung Sergeant at Arms eh. In the meantime, hindi makakalabas itong si Bato ng Senado dahil nakabanta yung NBI, lalo kung hindi manghimasok yung Korte Suprema, hindi ba? Hindi lang maganda yung imahe, hindi lang maganda yung reflection dito kay Bato de la Rosa kasi macho-macho, laki ng katawan. Makikita mo, tatatak sa alaala ng mga Pilipino, nagkakandara pa siya sa pagtakas. Tumatakbo-takbo. Bumabagsak na gano'n eh. Pagdating sa plenary hall, nakita niyo ba kanina? Nagsusumbong. Susumbong all over the place. Daliri, sumisigaw. Parang bata, susumbong. Tapos galit na galit dahil sa pagsingil sa kanya na bakit ka tumatanggap ng sweldo pero hindi ka na pumapasok. Galit na galit, no? Di ba si Kwan yun? Cielo Magno? Cielo Magno yung kaso nun, di ba? Kaming dalawa. Hindi kanya tinatanong siya ng mga reporter. Galit na galit eh, no? Di ba? Grabe, no? Yung talagang na-reduce sa ganyan, yung isang dapat respectable institution. Isang lesson dito, sana naman magising kahit paano yung mga kababayan natin. Susunod na eleksyon, pwede bang bumoto naman kayo ng mas maayos para kahit paano umangat ng kaunti. Kaunti lang, no? Hindi naman sobra. Yung kalidad ng Senado natin. Nakakababoy na eh. Pwede ba maghalal tayo ng hindi kriminal? Di ba? Ganun kasimple eh. Sobra naman, ang taas naman ng standard mo. Huwag naman ganun. Sabi ko, konti lang eh. Ang sinasabi ko ganito, dalawa lang, no? Criminal at saka bobo. Pili na lang kayo na isa, huwag na yung sabay. Pero mo nangyari yan, no? Just a few days, bago in-expose ni Ping Lacson, si Marcoleta na tumanggap ng 500 million sa DPWH sa mga flood control project. Tapos siya ngayon na mag-head ng Blue Ribbon. Di ba?